Walang perfect na church. Yes, we understand that. But there are some churches you need to avoid. Nasaan si Jukes? Magagalitan ko yun eh. Ngayon, no? Hindi na tumino eh. Hindi na naging on time yun eh. Yan, no? Karating mo lang ba, Jukes? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita ko sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Oh. Makinig, Jukes. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jemuel. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Nakita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kahiya-hiya ka. Okay? Ricky, ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli, ha? Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Leonard. Bulok, tanga, stupido. Yung ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po, ha? Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon, ha? Mga pastor, huwag kayong masaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo si Romuald Olango. Ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28, verse 26. He that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, susuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, tapos kaibigan mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum ito, Pastor Mer, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, nung last Saturday, lumayo ka dyan. Ahas yan. Inalagaan ko yan. Ahas yan. Okay, ha? Yung Mario Curay, panayang usap yan. Kayo, ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba? Na yan, nagbububulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun, ha? Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Richard, wala na yan.
Huwag mo na papupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintayan, satanas yan, peste yan, anay yan. Nung Wednesday, nag-attend pa yung mga hindi, nakarinig pa sila, no, ng lalong judgment ng Diyos. At walang repentant attitude, yabang, pride, covetousness, and rebellion. Lahat ito, karakter ni Satan, ang bumalot sa kanila. Lahing kayo. Kaya tanggalin na to, ha. Tanggalin na to sa ating group chat. Arellano mag-asawa. E susumpa na yan. Itong mag-asawa to, Diyos nito, trabaho. Walang kaisipan na matino itong taong to eh. May tililing nga eh. Okay ha? Dapat i-endorse. Yung isang pamilya rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yon, Pastor Recto. Walang giving. At yung dalawang anak, yung isang anak na babae, saan ko man makita yon, pati yung nanay, dito ang ayos kamo ng damit ha. Saan ko man makita, naka-leggings lang. Walang palda, leggings lang. So, umalis dito. Bago pala umalis, bumisita muna sa ibang church. Actually, nung service nila Pastor Hek, nandun pa eh. Pero siyempre, satanas na yan. Hindi natinag dun sa mga sinabi ko. Kumamay pa sa akin habang kumakain. Sabi ko, sige na, okay na. Kamay ka, satanas. Kamay ni Judas yun. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo eh. Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina eh, no ha? Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam ba niyo na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero. Kaya nga meron dito, malis eh. Sapagkat, sinita ko patungkol sa, ako tumatanggap ka rito, zero giving mo. Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala kang commitment, umalis ka rito. Okay? Wala kang pakinabang. Kaya yung matitinong pastor nadadamay eh. No, hindi ko alam kung pastor yon or kung leadership workshop ba yon or regular preaching lang sa service nila. I don't know. Pero I just want to let you know na hindi lahat ng pastor ganoon. No, pero sad reality is ang dami ng ganyan na prosperity preaching yung tinuturo ngayon. Talaga, sobra. Usong-usong ngayon yan. No, these are the people na ang tinuturo basta mag-tithes ka, mag-offerings ka, after 1 month, yayaman ka na. After 1 month, babalik agad sa yan 100 times. That's maybe true, pero kung yun ang will ng Diyos, paano kung hindi? Di madidisappoint ka na. Tinuturuan lang nila yung mga tao na lumapit sa Diyos in a wrong motive or reason. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Kapag puro ganito na po yung pinipreach sa church na kinakabilangan ninyo, hindi na nagsishare ng gospel, hindi na sound doctrine, contradicting na sa Bible yung tinuturo, wag po kayong matakot umalis. Wisdom po yun kapag umalis po kayo. Kasi ang dami ng ganito yung sitwasyon, natatakot sila na umalis kasi baka ma-judge sila, baka i-power trip sila, ipahiya sila. Wag po kayong matakot. Alam po natin na hindi po dapat tayo sa tao nagpo-focus. Dapat sa Panginoon. Pero ingatan po natin yung mga pinapakinggan din natin. Lagi po nating tatandaan, God doesn't need your money. God checks your heart. Binibigay mo ba yan? Kasi you acknowledge that everything you have ay sa Kanya and you trust Him alone more than your money and that He will provide? Or binibigay mo lang yan, nagta-tithes offerings ka lang kasi naghihintay ka ng mas malaking balik. Wala tayong may tatago sa Diyos. Lahat nakikita niya. Kahit yung buhok niya sa ulo natin, bilang niya. And pag-pray natin yung mga ganitong turo, no, na kasi ang daming nakikinig sa kanila and sobrang delikado kapag nataniman ng maling gospel.